talagang hindi ka competent maging presidente ng Pilipinas. Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa iba't ibang relihiyon. Kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about this. Ano ito? Mga nilista ko doon sa interview ni PBBM pa rin. Hindi tayo matatapos dito kasi dami yung press release diba? So, simulan natin ang lahat-lahat, okay? Sa project. Base sa kanyang sinabi doon kay Kato Nying. Yon. Ang first niya is yung project. Ang sabi ni BBM, gusto niya long term, kaya iyon ang kanyang naging focus. Okay, alam mo ba kung bakit mo napa-oo ang BP Sara? Alam mo yan, ano ka ba? Kasi binobola mo siya ng panahon na gustong-gusto mong humabol, na katandem siya. O, ikaw hindi mo alam, pero mas alam ko pa. 'Di ba? Ipinangako yung magkapatid kasi na itutuloy ang build. 'Di ba? Nakalimutan mo na? O talagang ayaw mo lang kasing gawin yun? At talagang ginamit mo lang yung buladas ng bibig mo para mapaniwala ang BP Sara doon sa build na yan. Tingnan mo, ang daming nasayang na mga napagawain. Mga pabahay, 'di ba? Mga tulay na hindi na natuloy. Sasabihin mo na nag-focus ka sa mas malaki at sa long term, nagsayang ka ng pera unang taon mo pa lang kasi ang daming nakatiwangwang na mga project. Yun. Okay? Ngayon, ang tanong ni Kato Nying, 'di ba, kung na-admitted daw ba na sa pagkukulang, umamin naman siya sa kanyang pagkukulang. So, sa pag-amin mo niyan, naintindihan naman namin na ngayon umaamin ka. Pero, ngayon namin napatunayan na sa pag-amin mong yan, talagang hindi ka competent maging presidente ng Pilipinas. Kasi, bakit? Nung tumakbo ka pa lang na pagka-presidente, dapat alam mo sa sarili mo, kaya mo to. Kaya mong panindigan. Hindi yung sasabihin mo, ang dami kong pagkukulang napakabait ko kasi. That's bull. Walang ganun. Ginusto mo yung posisyon na tatakbuhin mo, dapat alam mo sa sarili mo kung ano ang mga responsibilidad mo. At hindi mo sasabihin na, nagkulang ako Ano yun? Para ka lang napuyat ng gabi, kinabukasan, tanghali ka nagising? Yun lang yun? Ano ba? So, ayun na nga, inadmit mo na may pagkukulang ka. Hindi lang pagkukulang, hindi lang talaga pagkukulang. Ang dami-daming nakatenga na proyekto. Lalong-lalo na yung flood control. Importante yan. Bakit? Kasi ang Pilipinas napapaligiran ng tubig. Pag umulan pa, ang laki ng nagiging problema sa baha. Tapos, anong ginawa nyo? Pinurakot lang. Nino? Ewan natin kasi puro turuan lang. 'Di ba? Ay nako, guys, pasensya na kayo, nadadala ko ng emosyon ko. Napanood ko lang naman to. Ito, nilista ko talaga. Nakakainis kasi. Ang lakas ng loob niya magmalinis sa harap ng media. 'Di ba? Ito pa, ang salita niya, naiinggit daw siya sa mga CEO dahil pag may gusto agad-agad, nagmamaterialize. Pero siya daw, pag may mga gusto siyang proyekto, ang dami daw kumukontra. Lalo daw yung mga rank and file. Yan. I-check daw sa Department of natatakot daw sa mga COA, ganyan. Presidente ka! Huwag mong isisi sa mga batas-batas. Ibig lang sabihin na yung mga pinaplano mo, against sa batas. Common sense, 'di ba? Ba't ka magpaplano na alam mong against sa batas? Tapos isisisi mo ngayon sa rank and file, isisisi mo ngayon dun sa mga mga batas. Biglang, ano ba? Hindi ako lawyer, hindi rin ako graduate ng political science. Ito lahat ng to common sense. Nangyayari to sa loob ng school. Pag presidente, kayang-kaya magdesisyon na pang sarili. Tang ina. Nakakagalit
Inamin mo nga na ano ka, na may pagkukulang ka. Pero wala akong narinig kundi puro pagsisisi sa mga sinisisi mo lahat sa tao mo. Hindi ka tulad ni Tatay Digong na tinake niya lahat ng responsibility. Ikaw hindi. Nadmit mo na may pagkukulang pero isinisisi mo sa mga tao. At sasabihin mo pa na na madami kayong nahuli. Nako, ano ba yan? Masyado daw mabait si BBM. Dapat daw maging mabagsik. Agree ba kayo doon, guys? Mabait lang siya. Okay? Kung saan siya magbe-benefit. Pero, ang mga tao na gusto lang naman siyang i-correct, galit na galit silang mag-asawa. Ginagawan nila ng problema. Anong sabi ni Tatay Digong nun? Tigilan mo na yan, bangag ka dahil baka matulad ka sa tatay mo. Nagalit ka. Anong ginawa mo? Pinag-initan mo na ng husto ang buong Duterte. Tapos ngayon sasabihin mo mabait ka? Mabait ka sa mga taong napapasunod mo. Pero sa mga taong hindi mo mapasunod at kinokorek ang mga mali mo, hindi ka mabait. Ikaw pa. Diyos ko. Okay, number 3, impeachment. Sabi ni BBM, hayaan na sa Senado yan. Hayaan na sa Senado yan. Ganun lang kadali sa'yo. Ang hayaan na sa Senado yan. Kasi tapos na nga naman doon sa mga kongresista. Paalala ko lang sa'yo alam mo ba, kung hindi mo alam din, nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang Vice President niya noon si BP Leni. Head over heel ang respeto ni FPRRD kay BP Leni. May mga issue, pero siya mismo ang nagsabi na never nilang gagawan ng kahit na anong impeachment ang BP Leni. Dahil siya mismo ang makakalaban. Ganun sana. Hindi yung ngayon na iwas pusoy ka. Sabi mo hindi mo ginusto. Wow! Diba? Wow! Si Pinoy, kay BP, Binay, inimpeach ba? Hindi. Pero di sila magkasundo. Ikaw inimpeach. Gusto. Inimpeach. Number 4, bigas. Bigas for 20 pesos. May paliwanag dyan. BBM, guys. Hindi daw kaya for the past 2022, 2023, 2024. Kasi nga naman, ang Pinoy ay spoiled dahil umaasa daw sa mga imported na bigas. Okay. So, pag upo pa lang niya, ang dami niya nang ginawa para, magbunga ang sinasabing 20 pesos na yan. Nagpabigay daw siya ng mga machineries, may mga patubig. Siyempre, hindi nga naman instant yan na overnight kinabukasan. Ito na ang 20 pesos na bigas. Huwag kami! Halos di nga mga makain ngayon yung mga bigas na pinalabas mo na 20 pesos per kilo. Marunong naman kaming tumingin ng magandang bigas. Pero wag mo na idahilan yung sasabihin mo pa na spoiled ang Pilipino. Incompetent ka talaga. Sa 3 taon, inaglabas ka nga ng pabenteng bigas. Hindi pa nakarating sa amin. Diyos ko, Lord, inalila. Tapos isisisi mo naman sa sambayan ng Pilipino, sabi mo spoiled kasi gusto imported na bigas. Ito yan. Ba't kami pupunta sa imported na bigas kung meron naman sariling angkat dito sa Pilipinas na magandang klase? Nako, talaga naman. Okay, number 5, yung health daw, PhilHealth. Oo. Sabi niya, malapit na sa zero bill ang mga hospitals. Zero bill, ibig sabihin wala nang masyadong babayaran, ganon. Dahil daw digitalization daw ang sagot dyan. Paano ang digitalization? Unang-una sa lahat. Paano mo mapapa-digitalization ang isang... Grabe. Ala nga ba, Jay? Ala kayong binigay na ba, Jay? Sasabihin nyo. Madaming nagagawa, madaming maibibigay na, ay, nako, talaga naman. Alam mo, unang-una ang laking ng pera ng PhilHealth. Grabe sila makasingil sa taong bayan.
wala naman kaming lump sum na nakukuha dyan. Hindi naman din zero ang bills na ng bawat pasyente. Nabulatlat ninyo ang issue sa PhilHealth, ang pera ng PhilHealth, hindi nyo ngayon binigyan ng budget. Tapos sasabihin nyo, digitalization ang sagot para wala ng pilahan, wala. Ewan ko, paano ka ba naging presidente? Naging presidente ka kasi binoto ka namin. Pero hindi namin alam, ganyan ka. Ganon! Ano ba yan? Okay, number 6, peace and order. Pulis siya sa labas ng daan. Abay, Diyos ko Lord, sasabihin niya na iba daw kasi ang nakakarating sa kanyang report kumpara doon sa mga nakikita ng mga taong bayan at nararamdaman ng taong bayan. Ano ka ba? Hindi ba dapat mas makinig ka nga sa taong bayan kaysa sa report lang na nare-receive mo? Tapos ngayon sasabihin mo, ngayon ka lang magpapalabas ng mga polis sa daan. I-roll out yan. Ngayon pa lang. 2016, super safe ang daan. Alas 10, kahit ano, 10 oras ng gabi, nasa daan ako na lang. Napaka-safe. Kung hindi nga lang nag-pandemic noon, lockdown, nakakalabas kami ng gabi ngayon, no, hindi na. Tas ang sasabihin mo, kailangan may emergency call na parang unified na, ganon. Hindi yun. Paano magkakaroon ng peace and order? Ito mismo ang nagpalabas sa masasamang tao. Pagkaupo mo, pinalabas mo itong mga tao na to na nasampahan na ng kaso, na nasintensyahan na. Ikaw mismo, tingnan mo, drug lord, naging mayor. Grabe. Tas ang sagot, police? Limited na lang talaga yung mga police na maaasahan. Pero kung ipapadala mo, ang sila Torre, ay, good luck. Sino? Sila Fajardo? Ay, pass. Hindi ako maniwala dyan. Patuloy ang dinala ako lumabas kaysa naman makakita sila nagpapatrol sa daan. Gagawan pa nila ako ng problema. Katulad dun sa isa sa mga in-interview ko, di ba? Si Torre mismo ang gumawa ng kaso nun. So number 7, drugs. Mainit na mainit sa inyong mag-asawa ang isyong drugs. Sasabihin mo, nag-focus na naman kayo sa malalaki, na nire-raid, hinaharang, ganyan. Nakalimutan niyo yung maliliit, at ngayon doon pa lang kayo magpo-focus sa maliit. No! Sabi ko nga, pag upo mo pa lang, pinalaya mo ang mga drug lords. Sasabihin mo na ang dami yung drug lords na nahuli, ang dami yung mga source na nahuli, hindi nyo na lang nilalabas sa media. OMG ha, OMG. Pero itong mga nakasuhan na at nasintensyahan na, inilabas nyo. Tapos may press release ka ngayon na na ang dami yung nahuling source, ang dami yung nahuling drug lords. Saan? Wala kaming nakikita. Kung meron man na mga raid, ang nakita ko noon, ikaw mismo, binibigyan mo ng, ikaw mismo ang nagtuturo sa polis kung ano sasabihin niya sa media. Di ba guys? Naalala nyo ba yon? Yung nagkaroon ng hulihan ng drugs, tas yung polis na magsasalita sa media, siya mismo ang didikta. Naalala nyo yon? Di ba? Tama na. Ama ka na, akla. Di ba yan? Nahabol daw yung mga malalaking shipments. Pinalaya mo nga yung mga drug lord. Di ba? Okay, sa totoo lang dami niya ng mga sinabi na hindi ko matanggap kasi. Sa totoo lang galit kasi ako. Hindi ko talaga gusto yung mga sinasabi niya. Pero I'm trying my best talaga na maging bias. Alam mo yun, yung pinakikinggan ko rin yung side niya kung, sige, pakinggan natin, bigyan natin ng chance. Pero wala eh. Hindi talaga siya competent maging presidente. Ako na lang. Ako na lang.
Ako na lang. Charot! So, and lastly, ang itakal up natin is tungkol doon sa pakikipagbate sa mga Duterte. Kung ako kaibigan ako ni VP Sara at ng mga Dutertes, sasabihin ko, wag. Wag na wag. At kahit sabihin isosole o ihahatid na dito si Tatay Digong, wag. Bakit? Nakakamuhi lahat ng ginawa nila sa pamilyang Duterte. Damay na ang sambayan ng Pilipino. Bakit sa akala mo sa pakikipagbati mo, okay na din ang mga DDS sa'yo? No. At hindi na mangyayari yun kasi ginawan mo na ng masama ang mga Duterte. Sa tingin mo maniniwala kami sa lahat ng pagde-deny mo? Nabudol mo na kami noong 2016, hindi na ngayon. Okay? At hindi na mangyayari ngayon. Tandaan mo, hindi lang Duterte ang sinaktan mo, kundi sambayan ng Pilipino. Tandaan mo, hindi lang Duterte ang ginawan mo ng masama, kundi sambayan ng Pilipino, buong Pilipinas. At tandaan mo, hindi lang din Duterte ang ninakawan nyo. Lahat, kaming mga Pilipino, ninakawan nyo ng karapatan. So, yan lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.